Kapatid, Happy New Year po sa inyong lahat. Tuwing simula po ng bagong taon, mapansin natin, pinagdiriwang natin bilang Katoliko ang kapistahan ni Maria na ina ng Diyos. Maria, ina ng Diyos. Bakit? Kasi lahat po tayo gusto natin na katulad ni Maria, tayo ay pagpalain ng Panginoon. Tayo ay gabayan ng Diyos. Yung ang Panginoon ay makilakbay sa atin anuman yung ating haharapin na mga hamon o pagsubok ngayong bagong taon. Kaya taon-taon po yan, unang araw ng taon, January 1, kapistahan ni Maria bilang ina ng Diyos. Pero tandaan po natin mga kapatid, kapag tayo ay titingin sa larawan o imahen ng mahal na Birheng Maria, tatlong bagay ang ating pwedeng mapansin sa Kanya. Tatlong posisyon ang ating pwedeng makita sa kamay ni Maria. Yung unang posisyon na ating laging makikita kay Maria ay yung kanyang dalawang palad ay magkadikit. Si Maria ay laging posisyon ng kanyang kamay nananalangin. Yan po yung ating unang lagi nakikita sa imahe ni Maria. Yung dalawang kamay, magkadikit at nananalangin. Bakit? Sapagkat alam natin na ang lahat ay kagagawa ng Diyos. Ang lahat ay nagmumula sa Diyos. Ang lahat ng biyaya ay galing sa Diyos. Kaya simula sa pulpaman, maliwanag kay Maria na siya ay pinagpala ng Diyos. Hindi siya sinuwerte kasi sa kanyang isinuot na damit, sa kanyang kinain na pagkain o na prutas, sa kanyang ginagawa. Kung hindi ang lahat ay kagagawan ng Panginoon na sa kanya ay nagpakita ng awa at habag. Mga kapatid, lahat tayo, kapag papasok ang bagong taon, marami tayong mga takot, marami tayong mga pangamba. Kaya nga sa isang banda, nagbabaka sakali ang marami sa atin na kapag ating sinuot ang ibang uri ng damit, kinain ang mga pagkain at prutas na iba't iba ang hugis, o kaya meron tayong gagawin, magiging maayos, payapa ang ating haharaping taon. Mga kapatid, realidad, wala laging kasiguraduhan ang pagpasok ng bagong taon. Kahit isuot natin ang damit na polka dots at kulay pula sa buong taon, kahit kainin natin ilang bilao ng malagkit, kahit pakyawin natin ang lahat ng prutas na bilog sa lahat ng tindahan, palengke at supermarket, walang kasiguraduhan ang laging papasok na bagong taon. Pero yan ang unang bagay na tinuturo sa atin ni Maria, manalangin. Ipagkatiwala ang lahat-lahat, yung lahat ng ating haharapin, lahat ng ating takot sa ating Panginoon. Kasi po sa ating unang pagbasa, binigyang linaw ng ating unang pagbasa mula sa aklat ng mga bilang, ano yung sinabi ng Panginoon kay Moises na sabihin kay Aaron, na ang lahat ng tao na kanilang makakasalamuha ay kanilang babasbasan. At paano yung kanilang pagbabasbas? Naway pagpalain kayo ng Panginoon. Naway ingatan kayo ng Diyos. Naway gabayan kayo ng Panginoon. Mga kapatid, ang lahat tungkol sa Panginoon. Ang lahat ay nagmumula sa Panginoon. At ang lahat ay magkakaroon ng katuparan ng dahil sa awa at pagpapala ng Panginoon. Pero tandaan po natin mga kapatid, hindi naging madali ang buhay ni Maria. Maraming mga pagsubok. Sabi nga natin, mayroong 7 punyal sa puso ni Maria. Pero kahit ganoon pa man, ang lahat ng kanyang karanasan, hindi nawala ang Diyos. At hindi rin nawala ang kapayapaan sa kalooban ni Maria. Bakit? Sapagkat si Maria ay nananalangin. Si Maria ay umaasa at araw-araw nagtitiwala sa Diyos. Mga kapatid,
Huwag nating iasa ang bagong taon sa pagkain. Huwag nating iasa ang bagong taon sa ating isusuot na damit. Huwag nating iasa ang bagong taon sa lahat ng ating mga ginagawa lamang. Kung hindi araw-araw, iasa natin ang buong taon sa awa at habag ng Panginoon. Unang posisyon ni Maria, magkadaupan ang kanyang palad. Kasi si Maria ay laging nananalangin sa Panginoon. Pangalawang posisyon na ating pwedeng makita kay Maria, yung kanyang dalawang palad ay laging nakalahad. Laging nakalahad. Maganda po yung simbolong yun, nakalahad ang kanyang dalawang palad. Kasi yung palad na nakalahad, walang tinatago. Yung dalawang palad na nakalahad, laging nakabukas. At yung dalawang palad na nakalahad, laging tumatanggap. Yan po yung ating pangalawang pagbasa. Ang sinasabi na San Pablo sa mga taga-Galacia, nang dahil kay Jesus, lahat po tayo naging mga anak ng Diyos. Kaya tayo ay hindi na alipin. Tayo ay mga anak ng Diyos. Mga kapatid, si Maria, bago tawaging ina ni Jesus, bago tawaging ina ng Diyos, siya muna ay anak ng Diyos. Ang sabi nga ng mga theologians, si Maria is the beloved daughter of God. Bakit? Kasi yung kanyang dalawang palad ay laging nakabukas. Nakabukas para magtiwala sa Diyos bilang kanyang magulang. Nakabukas para maging daluyan ng pagpapala ng Panginoon sa kanyang kapwa. Nakabukas, bakit? Sapagkat walang ibang tinatago si Maria sa kanyang puso, sa kanyang kalooban, kung hindi ang Espiritu lamang ng Panginoon. At yung Espiritong yun ay dumadaloy mismo kay Maria para kanyang maibahagi ang pagpapala ng Panginoon sa kanyang kapwa. Yan ang pangalawang ating tignan. Yung dalawang palad ni Maria, laging nakalahad. Hindi lamang para humingi, kung hindi para magbahagi. Walang tinatago si Maria, kasi ang lahat ay ibinabahagi ni Maria patungo sa kanyang kapwa. Yan ang pangalawang ating tignan. Yung bang ating mga kamay, lagi din nakalahad. Nakalahad dahil tayong lahat ay umaasa sa Diyos. Nakalahad dahil wala tayong kinikimkim na galit o sama ng loob sa ating kapwa. Sa pagpasok po ng bagong taon, sana ibukas natin muli, hindi lamang yung ating mga kamay. Ibukas natin uli yung ating mga puso, yung ating mga isipan. Siguradong sigurado ako, marami sa atin ang merong hindi magandang karanasan noong 2025. Pero kung alam natin yaan ay hindi magandang karanasan, bakit natin yan dadalhin sa pagpasok ng bagong taon? Bakit natin yan itatago sa ating mga puso, sa ating isipan? Bakit natin yang ikukubli sa Panginoon na siyang pinanggagalingan hindi lamang ng kapayapaan, kung hindi ng kalayaan? Mga kapatid, ang kamay ni Maria laging nakalahad kasi wala siyang ibang tinatago. Kung hindi ang Espiritu Santo na sa Kanya ay dumadaloy, na handa niya ring ibahagi sa Kanyang kapwa. Yan ang pangalawang ating tignan. Sana sa pagpasok ng bagong taon, wag lamang tayo manalangin at umasa sa Panginoon. Sana sa pagpasok din ng bagong taon, buksan natin ang ating mga puso, ang ating isipan, sa anumang bagay na pwedeng maging hadlang para hindi dumaloy sa atin ang pagpapala ng Panginoon. Alam po nyo, si Saint Padre Pio, ang sabi niya, pray, hope, and do not worry. No? Pray, hope, and do not worry. Ang taong laging mayroong iniisip, ang laging taong mayroong bitbit, ay hindi kayang ilahad ang kanyang kamay at ipagkatiwala ang lahat-lahat sa Diyos. Pero pangatlo po, at panghuling napakahalagang posisyon ni Maria ay ano? Si Maria, lagi niyang bitbit si Jesus. Si Maria, lagi niyang bitbit si Jesus. Mga kabatid, yan ang ating ebanghelyo sa ngayon. Sa ating ebanghelyo, natagpuan ng mga pantas at natagpuan ng mga pastol si Maria, si Jose,
at ang sanggol sa may sabsaban. Kaya ano ang sabi ng ating ebanghelyo? Sila buong galak na umalis at nagtungo sa iba't ibang mga lugar para kanilang ibahagi ang kanilang narinig at nakita. Yan po yung pangatlong hamon sa atin. Bitbitin natin lagi si Jesus. Kasi kapag ating hindi bitbit at daladala si Jesus, hindi tayo pwedeng magbahagi ng kagalakan sa iba. Hindi tayo pwedeng magdala ng pag-asa sa ating kapwa. Wala tayong ibang dadalhin sa ating pamilya at sa ating kapitbahay kung hindi si Jesus lamang. Yan po yung tatlong posisyon na ating pwedeng makita kapag tayo ay tumitingin kay Maria, na pwedeng maging dala natin at hamon sa atin sa pagsapit ng bagong taon. Una, si Maria laging nananalangin. Sana araw-araw ipagkatiwala natin ang lahat-lahat, pati yung ating mga takot at pangamba sa Panginoon. Pangalawa, si Maria laging nakalahad ang kanyang mga kamay. Huwag nating itago sa ating mga puso anumang bagay na alam natin pwedeng makapagpabigat sa atin. Kung hindi maganda, iwan. Kung hindi maayos, iwasan. Kung hindi kaaya-aya, huwag nang ipasa sa ating kapwa. Pero pangatlo, tulad ni Maria, lagi nating bitbitin si Jesus. Kasi kapag ating hindi bitbit si Jesus, hindi natin mararanasan ang kagalakan na naranasan at nakita ng mga pastol sa ating ebanghelyo. Amen.